Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakagandang laban sa pagitan ng kupunan ng San Antonio Spurs kontra sa kupunan ng New York Knicks sa may Game 4. Ngayon mga ropa, dito nga sa video na to, tong video kasi na to ginawa ko ng tambakol na ang kupunan ng New York Knicks. Akala ko talaga ay hindi na sila makakahabol. Tumataginting na 27 points na nga ang tinambak ng San Antonio Spurs, pero doon nga sa dulo mga ropa, ang imposible ay naging posible. Nagkaroon ng himala para sa kupunan ng New York Knicks. Kaya tong video na to is mainly nakapokus to doon sa pagtambak ng kupunan ng Spurs. Kaya tong content na to ay ito kung paano tinambakan ng San Antonio Spurs ang tumataginting na 27 points sa kupunan ng New York Knicks. Ang gandang diskarte pa naman ang ginamit ng Spurs para matambakan ng kupunan ng New York. Ngayon mga ropa, gagawin ko na lamang part 1 tong video at gagawa pa ako ng part 2 kung saan doon na kinambak ng kupunan ng New York Knicks ang kupunan ng San Antonio Spurs. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Ganito tinambakan ng kupunan ng San Antonio Spurs ang kupunan ng New York Knicks na eventually doon nga sa dulo ay nahabol pa rin ang kupunan ng New York. Simulan natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito na nga tayo magsimula sa may first quarter. 0-0 ang score dito. Possession ng kupunan ng San Antonio Spurs. At ang mayako ng bola dito sa may ibabaw ay walang iba kung hindi itong si De'Aaron Fox. Ang unang play na sinetap dito ng Spurs ay ball screen dito kay De'Aaron Fox para mapaswitch dito itong si Karl Anthony Towns, at nangyari naman yan. Hindi man nakapuntos dito si Fox, nakabingwit naman siya ng kauna-unahang foul dito kay Karl Anthony Towns. At naging 5 total yan sa may first quarter yung foul niya ni Karl Anthony Towns. Papaliwanag natin mamaya kung bakit. Ngayon mga ropa, pumasok naman ang dalawang free throws dito ni De'Aaron Fox. At sa possession dito ng kupunan ng New York Knicks, napunta ang bola kay Karl Anthony Towns at kitang-kita naman natin, strong attack agad ang ginawa dito ni Towns at nakapuntos naman kagad siya sa depensa ng Spurs. Ngayon bumalik tayo sa possession ng kupunan ng Spurs ulit. Ngayon naman, Stephon Castle naman ang nasa may ibabaw at ganun ulit. Aatakihin sana ulit ng kupunan ng San Antonio Spurs itong si Karl Anthony Towns. Mukhang yan kaagad yung game plan nila dito sa may pagbubukas ng Game 4. Talagang atakihin nila ng atakihin si Karl Anthony Towns, pero ang ginawa dito ng New York Knicks, si OG Anunoby, umabang kagad siya dito mga ropa if ever. Talagang decided siya na tutulong siya dito kay Stephon Castle if ever na umatake ito dito papunta sa may gitna. Yun nga lang, nag-open up yan dito mga ropa. Tignan natin to. OG Anunoby, binabantayan dito si Devin Vassell, kaya pag penetrate dito ni Stephon Castle, kitang-kita natin pagka-kick out ng bola, enough space para kay Stephon Castle na pumukol sa may 3-point area, at ganoon naman ang ginawa. At dito nakuha ng kupunan ng Spurs ang kanilang first 3-point field goal. Ngayon bumalik na tayo sa possession ng kupunan ng New York Knicks. Umatake dito si Karl Anthony Towns, halos i-posterize niya dito si Victor Wembanyama, pero nagkaroon ng foul dyan mga ropa. Challenge yung foul na yan at eventually tinawagan pa si Karl Anthony Towns ng foul dyan. Ngayon, 2 fouls na ang mayroon si Karl Anthony Towns, kaya inupo kaagad siya ni Coach Mike Brown. Kaya si Karl Anthony Towns mga ropa ay konting minuto lang ang nakuha dito sa may first quarter at naging malaki ang epekto sa kupunan ng New York Knicks dito sa may first half. Ngayon pumunta ulit tayo sa possession ng kupunan ng San Antonio Spurs. Balasan nila ng bola. Naka-close out naman dito si Jalen Bronson kay Julian Champagnie. Yun nga lang, pag-atake dito ni Champagnie, na-attract niya naman ang depensa dito ni Mitchell Robinson na binabantayan itong si Victor Wembanyama. Kaya pagka-kick out ng bola kay Wemby, walang bantay. Napilitang lumose out si OG na binabantayan si Devin Vassell, kaya swing lang ng bola ni Wemby, wala nang bantay si Devin Vassell. Another 3-pointer na naman ang na-convert dito ng kupunan ni San Antonio Spurs. At dito nga gumamit ng pick and pop gameplay ang kupunan ng Spurs dito naman kay Wemby. Kitang-kita nga natin, Mitch Robinson ang bumabantay dahil wala nga si Karl Anthony Towns dito sa may first quarter halos. At kitang-kita nga natin, naka-close out naman dyan si Mitchell Robinson. Pero ginalawan ni Wemby ang depensa dito ni Mitch Robinson. At kitang-kita natin, na-penetrate ni Wemby ang depensa ni Mitch Robinson para makakuha siya ng easy 2 points. At after nga dito, good defense pa ang ginawa dito ni Julian Champagnie. At dahil sa good defense na yan, nagkaroon siya ng previous na 2 points at dahil dyan 12-2 kaagad ng score pagbubukas ng first quarter. Quick timeout ang ginawa dyan ng New York Knicks mga ropa, at after ng timeout buti na lamang gumamit sila ng split action play dito para kay OG. At dahil sa split action play na yan, open si OG, pumasok kaagad ang kanyang 3-pointer. Yun nga lang, sa pagkakataon na to, Wemby na naman, inatake na naman ang depensa dito ni Mitchell Robinson. Pinagtitripan ng kupunan ng San Antonio Spurs ang mga big man na kupunan ng New York Knicks, tinatarget nila mga ropa. At dito nga ay nakapasok na naman ng 2 points si Wemby against the defense ni Robinson.
Mabilisan naman ay nagkaroon ng run and gun dito ang New York Knicks. Josh Hart na nakapagpunda ng puntos, may kasama pang foul at na-convert naman niya ang bonus free throw. Balik tayo sa possession ng koponan ng San Antonio Spurs. Again mga ropa, nagbalasa na naman sila ng bola. Makikita naman natin, good closeout naman ang ginawa dito ng New York Knicks. OG Anunoby naka-closeout kay Devin Vassell. Yun nga lang pag-penetrate dito ni Devin Vassell. Iwan ng bagya si OG, kaya napilitan naman si Mikal Bridges na mag-help defense dito. Yun nga lang dyan na sila nabutasan dahil pagka-kick-out ng bola kay Stephon Castle na binabantayan ni Mikal Bridges, open ngayon si Stephon Castle at naging deadly talaga ang long reach bombs ng koponan ni San Antonio Spurs dito sa may first half, lalo na dito sa may first quarter, at nakapag-convert nga kaagad ng another 3-pointer dyan ang koponan ng Spurs sa pag-breakdown nila sa depensa ng koponan ng New York Knicks. Sumubok bumawi ng 3-pointer nila dito ang New York pero hindi umobra yan at mabilisan nga dito sa may transition. Dalawang players na nakadikit kay Wemby. Talagang grabe yung gravity ni Wemby. Josh Hart at Jalen Bronson na masaklap lang. Iniwanan pa nila si Devin Vassell na sure ball dito sa may first quarter at pumukol ka agad na mabilisan 3-pointer, open na yan. Talagang ipupukol na yan kaysa pakawalan pa at pumasok na naman ang 3-pointer dito ni Devin Vassell. Mainit na mainit si Devin Vassell at ang koponan ng Spurs sa may 3-point area. Samantala after pa nga niya na nangyari pa. Pagkabigay ng bola kay Wemby sa may top of the key, bench player tong bumabantay sa kanya, nilabas ni Coach Mike Brown si Mitchell Robinson at hanggang ngayon si Karl Anthony Towns ay hindi pa nakakabalik dito sa may court. Tinirahan lamang ni Wemby harap-harapan ng bench player at nakapag-convert na naman ng another 3-pointer ang koponan ng San Antonio Spurs. Yan talaga ang kumitel sa koponan ng New York Knicks dito sa may first half. Nagkaroon ng good defense ang koponan ng San Antonio Spurs. Walang opensa ang koponan ng New York Knicks at sa good defense pa na yan. Keldon Johnson, malakas na tao, ay dire-diretso papunta doon sa may kabila para sa easy 2 points. Naiwanan naman na open dito si Mikal Bridges sa may 3-pointer at buti nga nakapag-convert ng open 3-pointer na dito ang koponan ng New York Knicks. Karl Anthony Towns nandoon pa rin sa may bench. Talagang malaking epekto na wala siya doon sa may loob ng court, lalo na si Wemby na may miesta doon sa may loob ng court. At sa pagkakataon nga na to, pagka-receive ng bola nitong si De'Aaron Fox, binabaten siya ni Landry Shamet at harap-harapan lang tinirahan dito ni De'Aaron Fox ang depensa ni Landry Shamet at another 3-pointer na naman ang na-convert dito ng koponan ng San Antonio Spurs. At sa pagkakataon nga na to, Wemby, kinapitalize ang pagkakataon na si OG lamang ang humarap sa kanya, inatake kagad ni Wemby ang depensa ni OG at nakapag-convert na naman ng another 2 points si Wemby doon sa may ilalim basket is good. At dito nga sa play na to ng New York Knicks, dito nangyari yung saan nagkaroon ng alley-oop play itong si Jose Alvarado at nablock yan dito ni Luke Cornet. Pero kung titignan natin mabuti, goaltending talaga yan mga ropa, pero hindi yan tinawag ng referees. Isa yan sa kinagalit ng mga New York fans. At sa pagkakataon nga na to, nung hawak ni Dylan Harper yung bola, binabantayan siya dito ni Jose Alvarado. Gumamit pa nga ng screen dito na dinaanan si Dylan Harper pero Jose Alvarado naka-close out. Pero masyadong malit si Jose Alvarado, kaya tinirahan lamang ng veterans move dito ni Dylan Harper. Easy 2 points kaagad na na-convert dito ni Dylan. Mintes na naman ang tirada ng New York Knicks sa kanilang 3-pointer at Wemby na naman pinalik dito ni Coach Mike Brown. Itong si Mitchell Robinson. Binabantayan niya ngayon si Wemby at ito talaga mga ropa, talagang aggressive ang koponan ng San Antonio Spurs kay Mitchell Robinson at Karl Anthony Towns. Inatake na naman ni Wemby ang depensa ni Mitchell Robinson at kitang-kita nga natin kung paano pinanes ni Wemby ang depensa dito ni Mitchell Robinson. At dito na nga nangyari mga ropa, kitang-kita din natin dito. Tina-trash talk ni Wemby itong si Mitchell Robinson. Dito na hindi nakapagpigil si Mitchell Robinson mga ropa, siniko niya na ang mukha dito ni Wemby. At dyan na nga marahil nakita nyo na to, train na trash talk pa rin ni Wemby si Mitchell Robinson kahit na nakaupo na siya sa sahig. Sinabi dyan ni Wemby na I'm in your head mga ropa at eventually napagdesisyon na ng referees na bigyan ng flagrant foul itong si Mitchell Robinson. Nagkaroon ng 2 free throws dito si Wemby at parehas niya napasok. At another possession na kung saan gumamit sila ng split action. Devin Vassell lang nag-receive ng bola, napakataas na tira pumasok para kay Devin Vassell. At sa pagkakataon nga na to, natapos ang first quarter sa score na 41-22. Tumataginting na 19 points kaagad ang tambakol ng koponan ng New York Knicks dahil sa magandang plano na ginawa ng koponan ng Spurs first quarter pa lamang.
Pagbubukas ng second quarter, buwan naman magandang balasa ng bola ang ginawa dito ng New York Knicks na open si OG, pumasok ang 3-pointer. Yun nga lang, balasa din ng bola ng kupunan ng San Antonio Spurs. Walang depensa dito kay De'Aaron Fox at pinagbayad na naman sila dito ng 3-pointer, nabawi kagad yung kanilang 3-pointer na ginawa. At after pa nga niyan, De'Aaron Fox na naman, another 3-pointer na naman sa mukha ni Landry Shamet. Back-to-back 3-pointers ang ginawa ni De'Aaron Fox. Nakabawi naman ang New York sa katauhan ni Karl Anthony Towns doon sa Milan. Pumasok na ang tirada, may kasama pang foul. Pero sa pagkakataon na to, another one, pagka-kickout ng bola kay Dylan Harper. Pumukol na naman ang 3-pointer. Pumasok na naman mga ropa, grabing init talaga ng Spurs sa may 3-point area, long reach bump dito sa may first half. Sumubok bumawi ng kanilang 3-pointer ang kupunan ng New York Knicks pero mintis yan at pagka-kickout ng bola ni Dylan Harper kay Carter Bryant, pinukol kaagad ng 3-pointer at agad mga ropa, kumunik na naman ang 3-pointer dito ng kupunan ng San Antonio Spurs. Kaya 54-30 ang score mga ropa, grabing 24 points na kaagad ang tabakol dito ng kupunan ng New York Knicks. Nakachani naman ang 2 points niya dito, itong si Jalen Bronson, basket is good yan. Pero mabilisan lang gumamit dito ng pick and pop gameplay ang kupunan ng San Antonio Spurs. Kita-kita natin, late closeout ang ginawa dyan ni Jalen Bronson. Julian Champagnie na naman ang nakabingwit ng top of the key 3-pointer. Sobrang init ni Julian Champagnie mga ropa. At sa pagkakataon nga na to, pinasok ng New York Knicks si kabayan Jordan Clarkson na open naman siya sa right side corner. Yun nga lang, hindi yan na-convert na napasok ni kabayan Jordan Clarkson. At sa wakas na pamintes dito ng kupunan ng New York ang 3-pointer ni Julian Champagnie at si Jordan Clarkson naman na nakakuha ng 2 points doon sa may kabila, first point si kabayan. At dito nga, nagkaroon ng puntos itong si Jalen Bronson sa may fast break, easy 2 points yan. Dalawang magkasunod yan mga ropa, kaya nagkaroon ng mini run dito ang kupunan ng New York Knicks sa pangunguna ni Jalen Bronson. Pero grabe naman si Dylan Harper mga ropa, tingnan nyo ang ginawa niya, strong attack, walang pakialam sa may depensa at sinubo pa nga papunta doon sa may ring kahit na may bantay sa kanyang harapan. Walang pakialam dyan si Dylan Harper. Nakasagot ng 2 points siya dito, itong si OG Anunoby. Pero tingnan ulit natin to, De'Aaron Fox mag-penetrate. Na-track niya ang depensa dito ni Josh Hart. Na si Josh Hart naman ay binabantayan si Dylan Harper. Kaya pagka-kickout ng bola kay Dylan Harper, 3-pointer na naman ang pinukol. At na-convert na naman dito ng kupunan ng San Antonio Spurs, courtesy of Dylan Harper. Nagkaroon pa ng good defense dito ang San Antonio Spurs at sa good defense na yan sa may transition, napakalupit talaga ni Dylan Harper. 360 shot ang kanyang ginawa. Panis na naman ang depensa ng kupunan ng New York Knicks. At after nga nito, gumamit ng pick and roll game to yung Spurs at tangkat ni Wemby, siya nakakuha ng bola at nilagay niya lang yung bola doon sa may ring. Nakachani naman ang 2 points siya dito, itong si Jalen Bronson. Pero grabe talaga tong play na to sa pag-penetrate talaga lagi ni De'Aaron Fox. Attracted talaga yung mga defenders sa New York Knicks. Halos lahat nga sila ay nakay De'Aaron Fox. Kaya na-locate niya naman dito si Dylan Harper na open sa may right side corner. Pumukol na naman ang 3-pointer mga ropa at gano'n na naman ang resulta. Pinatay ng San Antonio Spurs sa drive and kick play ang kupunan ng New York Knicks dito sa may first quarter. Pasok na naman ang tirada ni Dylan Harper. Tumating-ting na 76-49. Natapos ang first half mga ropa, grabing 27 points kagad. Statement ang ginawa dito ni San Antonio Spurs. Currently mga ropa, habang bino-voice over ko tong first half ay hindi pa tapos tong game pero tambakol pa rin ang kupunan ng New York Knicks. Gawan natin ang second video tong game na to mga ropa. Ngayon, ano masasabi nyo sa ginawang diskarte ng San Antonio Spurs sa may first half na naging 5 total para makuha nila ang possible na panalo dito sa may game 4? Pwede kayo mag-comment sa baba ninyong opinion mga ropa, magkwentuhan tayo.